Hello, I'm Advice again and welcome sa aking channel. Atin ngayong bibigyan ng storya na naman and magbibigay ako sa inyo ng konting idea on how to survive. Yung una na problem na ating bibigyan ng solusyon ay yung problema sa kanilang mga anak. So lahat naman tayo siguro naging isang anak kasi hindi naman talaga tayo lumaki lang paglabas bigla, no? So lahat tayo talagang sumalang sa pagiging bata. Based sa na-experience ko sa aking parents, kung yung problem nyo sa inyong anak is matigasin yung ulo, so yung problem dyan medyo malaki na yan kung nasa mga 13 years old na siya. So medyo talaga makunat na yan, no? Kung sa manok pa. Ang pagdisiplina kasi sa bata, bis lang sa akin nung bata pa ako, na mas mainam na ating tuturuan ng leksyon sa pamamagitan ng pagbigay ng mga or pagbigkas ng mga salita na magpapabago sa kanila. So, sisimulan nyo yan bilang magulang. Ako hindi pa man ako naging isang magulang, no? Pero coming soon na, no? So, share ko lang. Yung pag-aaruga mo sa iyong anak, simulan mo siya sa bata pa siya. Kasi yung mindset ng bata, talagang bata talaga yan. So, kung habang lumalaki sila, yung mindset kasi nila is talagang bata talaga yung mindset. Kasi bata pa eh. So, ano ba yung dapat mong gawin? No? Since yung anak mo is bata pa, so itanim mo sa kanya kaagad kung ano mong gustong maging paglaki ng anak mo. So, kunwari, yung gusto mo sa isang anak mo is magalang, masipag, tiyaga, ganyan, or ano pa, na yung nasa tamang landas, kumbaga. So, itanim mo yan yung sa bata pa siya na stage, no? Kasi yung bata, pag ano yung naitatak sa kanyang isipan, habang lumalaki siya talagang dadalhin niya yan. Pag masama yung nasa isipan niya, nung tipong sa bata pa siya, so lalaki siya, talagang masama din siya pag laki. And the first thing talaga na makakatulong, yung anak mo habang lumalaki, lapit mo siya sa simbahan. Yan yung una na idea na ibibigay ko sa inyo. Kasi yung bata, pag lumalaki siya, na may takot siya sa Panginoon, for sure, na wala siyang gagawing masama. Kung mayroon man, mild lang, no? Hindi yung talagang wagas na masama talaga na gawain. So, yan yung first thing, no, na ibibigay ko sa inyo. And syempre, yung mga pag nakikita nyo sa inyong anak nyo na ginawa nyo na yun lahat, yung paglapit sa simbahan, yung pag-active sa simbahan, yung paghahasa niya sa mga gawain bahay o yung mga nakasanayan yung mga trabaho, pinasasala niyo siya, and then habang nag-grow siya, meron pa rin kayo nakikita na talagang umuusbong na kasamaan ng inyong anak. So syempre, kayo yung magulang So kayo yung dumisiplina sa inyong anak. So ano ba yung pagdisiplina na sinasabi ko or aking binabanggit? So like for an example, nakita niyo yung anak nyo kasama yung anak din ng kumari nyo o yung best friend nyo, ganyan. And then yung tipong ipagpalagay natin for example lang na nasa estado ka ng iyong buhay na mas malamang ka kaysa sa iyong best friend. Yung sa best friend nyo, sa best friend mo rather, walang masyadong pagkain na masarap, hindi yung anak mo meron. And then pag nakikita mo na yung anak mo sa tuwing kasama niya yung anak ng best friend mo, tapos sinabi niya, wala kang pagkain, ganito, ganyan. Yung pagkain mo talagang hindi man yan masarap. Tapos pag nakita mo yan, siyempre hindi mo yan gawain. I don't know if gawain yun ng mister mo, ng bata pa siya. Pero yung purpose mo sa iyong anak is matuwid na daan or matuwid na landas. So pag nakita mo yun mismo sa iyong mga mata, huwag mo lang hayaan na lumaki pa.
Kasi nga, ikaw yung ina eh. Yung anak mo takot sa'yo. Kasi bata pa yan. So pag nakita mo yun, pag ginawa mo yun sa iyong anak, sinumbatan mo siya, and sinabihan mo siya na huwag ganyan. Kasi yung ina mo hindi ganyan. Okay? So, masasay ko yun ng anak mo na, ay, may mali pala ako. Mali pala pag ginaganon mo ang iyong kapatid. So yun, na idea. Talagang, kumbaga, kahit bata pa man yung anak mo, ipagpalagay natin na ma-lesson learned siya. So, yun lang. And I hope no, na nakatulong tong video na to sa inyo. And lahat naman tayo, no? Kung ikaw ngayon na nanonood dyan, sumusubaybay sa aking YouTube channel, no? Lahat naman tayo pupunta dun sa bagay. Ginawa ko tong content hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa ating lahat. And bilang sa advice, syempre lahat ng malalaman ko or nalalaman ko is ibabahagi ko sa inyo para naman lahat tayong makikinabang and lahat tayo magkakaroon ng idea on how to survive challenges or yung mga problems na dumadaan lang, no? Kasi wala naman talagang problema na nag-stay, no? Lahat naman ng problema may solution. And the first thing talaga na may bibigay ko sa inyo, and nakuha ko lang din to, no, sa aking teacher rather, when I was in college, na sabi niya, yung problema, lahat ng problema naman, alam natin mayroong solusyon yan. So yung itatak mo sa isipan mo na 10 step ahead. Yung tipong sabi niya, wala pang problema, meron ka ng solusyon. Napakaganda sa tayo nga kung yung talagang damhin, no? Yung salitang 10 step ahead. So, napagtantuhan ko na talagang okay siya, no? Yung tipong pag masasay ko mo na problema na talaga yung dadating sa'yo, eh syempre, hanapan mo na kagad ang paraan. Para kung sakaling umabot man yung problema na yun, eh hindi malakas yung bagsak. Kasi nahanapan mo kagad ng paraan. Kumbaga, huwag mong intayin na umabot yung problema mo na wala kang ginagawa. So yun, ito si advice once again. Kung bago ka lang dito ngayon sa aking YouTube channel, kung pwede kita makumbinsi na mag-subscribe sa aking YouTube channel, advice, and pag-hit na rin yung notification bell para ma-notify ka pag meron akong bagong video na i-upload dito sa YouTube. And yun lang. Please like and share also. So yun, ito ang iyong tagapaglingkod na magbibigay sa inyo ng karagdagang informasyon on how to survive sa mga problema na ating kinakaharap. So andito ako bilang si advice na magbibigay tulong sa inyo and information about sa mga idea on how to survive sa mga problema na dadaan sa ating buhay. And kung meron ka man problema dyan na need mo masolusyonan, kung huwag mong mamasayamain, mag-comment ka, and para mabigyan natin ng konting idea, no? Based lang din sa aking knowledge, and maghanap ako, magre-research ako about sa mga problema, no, na babanggitin nyo. And syempre, free lang kayo, no, sa comment section natin sa baba. And yun lang, nice meeting you again. Uli, ito si advice.